Hi guys, magandang umaga. Welcome back po dito sa Gandara SR Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan ngayong umaga mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa nasagap nating chika hinggil po kay sa isa pong babae na gamer na nililing po kay Paolo Avellino. Meron po siyang naging mensahe at nagsalita na po siya hinggil sa kanilang dalawa ni Paolo. Ang buong katotohanan mga kakimpaw. Kaya naman sana after this ay maging malinaw na po ang lahat mga kakimpaw. Hindi na nga po kasi nakatiis at nagsalita na hinggil sa kumakalat na issue sa kanila. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika. Maraming salamat! And ngayon naman dumako po tayo sa pagbabasa ng komento ng ating mga subscribers at pag-usapan nga natin ang kanilang mga opinion tungkol po sa mga previous update. Bilang pasasalamat na rin na walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita araw-araw. So narito nga ang comment na napili natin basahin ngayong umagang ito. Shoutout po kay Miss Edna Aquino. Sabi niya rito, kasi Gandara, si Maha ang naging dahilan ng so much heartbreak ni Kim. Kasi bata pa si Kim noon na nagkaroon ng serious relationship. Dapat naisip yon ni Paolo. Ayan mga Kimpaw, may kinilaman po ata ito sa hinanakit ng mga Kimpaw Lanchas kay Paolo Avellino. Kasi meron po siyang post tungkol po kay Maha mga Kimpaw. Or may kaugnayan kay Maha. Alam niyo naman, hindi po gusto ng Kimpaulandia si Maha dahil dati nga tong best friend ni Kim. Pero tinaydor si Kim. Eto pa mga kakimpaw mula naman kay Miss Virgie Cachilian. Pag pumareha si Paolo kay Maha, ay aalisin na ng Kimpaw ang suporta kay Paolo. Traidor na kaibigan ni Kim si Maha. Mukha magbabak outan po ang Kimpaw Lanchas kay Pao pag nagkataon, Pero hindi naman po siguro yan mangyayari mga kakimpaw. Ano lang po tayo, chillax lang mga kakipi. Kasi post lamang po yan para sa International Friendship Day. Kasi nga, naging best friend si Pao at saka si Maha sa isa nilang movie mga kakimpaw. So, ayun lang man po yun na pinost ng Netflix and shared lang po ng admin siguro yun ni Pao, mga kakimpaw. Kasi hindi naman po active si Pao sa blow up. Or hindi naman pala share. Kumbaga wala naman sa personality ni Pao yung mag-share ng mga ganyan mga kakipi. Pero na lang kung current na ginagawa ni Paolo Avellino. Like a promotion para sa kanya lang serye, kasalukuyang project. So, wala naman po rin tayo nababalita na magbabalik tambalan mga kakimpaw si Maha at saka si Pao. Iniisip nyo lang po yan kasi may shared post nga. Pero wala naman talaga mga kakimpaw na balitang gano'n. And may asawa na rin po si Maha. Posible rin naman yung kinakatakot po ninyo mga kakimpaw na muling matatrider si Kim for the second time around. Anyway, gets ko mga kakimpaw yung ines kay Paolo Avellino kasi bakit shinare pa. Alam naman nga na friendship over na si Maha at saka si Kim at nagtulot po yan ng sakit kay Chinita Princess mga kakimpaw. Pero yun lang, lilinawin ko lamang din po ang ilang kumakalat. Hindi kasi porke naman nasasaktan po tayo ay gagawa na po tayo ng issue. Bang bagay naman na po yun. Hindi na natin gusto ang ginawa ni Pao. Bakit pa niya yun, na-repost. Pero wala pong balikan na magaganap. Wala pong balik tambala na magaganap. Kaklaro lang natin yung bagay na yun. Anyway, pag-usapan naman natin ngayon mga kakimpaw ang ating mga topic sa umagang ito. At unahin na natin pag-usapan ito pong post ni Paolo Avellino kahapon sa kanyang pong IG account na mainit agad na pinag-usapan sa social media. Aba, syempre mga kakimpaw, napakadalang ni Paolo mag-update. Kaya naman talagang
Mabentang mabenta yan sa Kim Pao Lanchas. Lalo na ang mga picture na to ay mayroon pong kaugnayan kay Chinita Princess. And sabi nga nila, mukhang kilala na nila kung sino ang taga-picture ni Papi Paolo. Wala na pong iba kundi si Kim Chiu. Sabi dito sa caption, her view, her favorite person. Huy, grabehan. Halos stolen shot kasi yan mga kakimpaw, no? Sabi pa po dito, making sure her favorite guy never lives without a picture. Different places with the same person. Oo nga, no? Merong kuha sa France, sa Europe, sa Australia, kulang sa Thailand, mga kakimpaw, no? Anyway, makikita mo dito mga kakimpaw at ina-express lamang po dito kung gaano ka-deep at ka-inlove ang isa't isa mga kakimpaw. And kahit ganito lamang, pa-stolen shot, mga POV, mga ka-KP, masaya na po ang mga fans. Ano po, kahit hindi sila magkasama sa picture, contented na po dito. At least, di ba, nakapag-save po ng memories. Si Paolo Avellino, napakatamad po mag-picture-picture. Kaya ayan, si Kim na ang bahala. Huy, grabehan. Anyway, dumako naman tayo ngayon at pag-usapan ng tungkol nga po dito sa babaeng gamer na nililink po kay Paolo Avellino. Biangki ata to, Biangka yaw, mga kakimpaw. Grabe, ayaw ko na sana tong patulan mga kakipi. Alam nyo ba, wala akong mga vlogs tungkol dito sa paglilink na yan sa, hindi ko pinapangalanan. Kasi nga for me, napakawalang kwentang issue mga kakimpaw. Kasi wala namang katotohanan yung panglilink-link na yan mga kakipi. So, napakatahimik na ating channel hinggil dito. Pero this time, nako, hindi po tayo mananahimik. Kasi itong si Biangki, mga kakimpaw, nag-post na at nang call out na ng Kimpaw fan. Grabe naman kasi kung makikita nyo dito, at may pag-message na sa, sa gamer. Parang lumabis na po ata tayo. Parang hindi na po ito tama mga kakimpaw. Talagang hindi na po ito tama mga kakipi. Kasi wala naman pong matibay na ebidensya. Tapos kayo po ay magdi-DM pa talaga. Nag-message pa talaga. Bakit ba hindi nyo kayang layuan ang mga taong toy na pilit lang naman pong idinidikit kay Paolo Avellino? Or should I say, bakit ba kasi ang bilis yung maniwala sa mga fake news? So, ayan tuloy, diba? Na-call out na naman. Sino ang yari na naman dito? Syempre, si Kim at saka si Paolo. Sino na naman ang manilintikan? Si Kim Chiu na naman. Bakit umabot na po tayo sa ganito mga kakimpaw? O edi parang pinatunayan nyo lang ang sinabi ni Vice na toxic ang fans ni Kim Chiu. Toxic ang fans ng Kim Pao. Napuno tayo ng katoksikan. Hay, naku, nakakahiya, super. Bakit ganito yung attitude? Ang cheap na nga mga kakimpaw kung tutuusin. Napaka-cheap. Grabe yung hindi ko kinakaya yung pagsugod mga kakimpaw na wala naman pong bit-bit na ebidensya or patunay mga kakipi. Dinaig nyo pang niyan. Nakakaloka talaga mga kakimpaw. Hindi ko na alam yung sasabihin ko, no? Palagay ninyo anong mararamdaman ni Kim at saka ni Paolo Avellino. Di ba parang mahihiya si Kim at si Pao sa mga pinagkagawa po ng kanilang mga fans? Well, hindi naman lahat, pero sana po ay tigilan na po natin yung ganyang mga katoksikan. Kasi alam ko marami din dito sa ating mga viewers ang ganyan. So, pag-usapan nga natin tong yung post ni Biangki. So, meron ditong sa kanya, message mga kakipi, sa blow up siguro to, ewan ko. Sabi niya, napakalandi mo. Kung wala kayo ni Paolo Avellino, bakit hindi ka makasagot ng yes or no? Kasi may movie si Paolo at Kim. Ganon. Naturuan ka ng husto ni Paolo.
Hindi kayo naawa sa Kim Pao fans na milyon ginagastos tapos ginagatasan nyo ni Pao? Kung pwede maaga pa, announce nyo na in public. Thank you. Hay nako, may nakita ako sa ex. Kaya ka daw tumaba. Kasi buntis ka kay Paula Avellino at hindi si Kim Cho ang buntis. O diba, sobrang nakakahiya talaga to. Sabi dito ni Bianca, guys, respectfully, please stop involving me in this. I've been receiving DMs, comments, and tags mostly every day asking me questions about people and situations I have absolutely nothing to do with. Eto pa guys, sabi niya rito, normal na tao lang ho ako, hindi ako showbiz. Guys, hindi talaga ako palapatol, I swear. But I needed to address this because it's getting out of hand. No offense to anyone or any fan base, but please stop involving me in this issue. I genuinely know nothing about. Personal DMs are one thing, but I'm now getting tags and comments even on my branded deals, business pages, and community pages. Grabe ang lala. Nagkakalat mga kakimpaw. Chillax lang po kayo. Hinga ng malalim, wag ganun. Some messages have also become offensive and are already bordering on bullying. All because of assumptions and stories about me online that simply aren't true. I have ignored a lot because I know how social media works. But please naman, leave my work, businesses, and communities out of it. These have absolutely nothing to do with me, with whatever issue you're trying to involve me. Ayan ma'am, napakalinaw mga kakimpaw. Actually, yung pagme-message parang pwede pa daw niyang palagpasin mga kakimpaw. Pero, yung pati po business niya, yung pati po mga brand deals niya, community pages, business pages, ayan. Talaga may pag-comment and tag sa kanya, mga kakimpaw. Nako, nakakaloka nga naman ito mga kakipino. So, ano lang po kayo, hinga-hinga ng malalim. Chillax lang po kayo. Huwag kayong masyadong Gina-G naman. Masyadong Gina-G eh. O diba? Hindi ba katoksikan yan? So malinaw na wala fake news po ang kumakalat tungkol sa kanilang dalawa ni Paula Avellino. So kayo guys, anong inyong masisay tungkol dito? Comment lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinigan. Kita kasi po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat.